Hey mga kalaks! Welcome to another vlog. In this vlog mga kalaks, we will be reviewing our hotel kung saan kami nagstay when we visited Prague, Czech Republic. So this vlog mga kalaks will be part of series of hotel reviews ng mga properties or hotels na pinagstayan namin when we visited the Central Europe. So nagstay kami dito mga kalaks sa Hotel Legi sa Prague, Czech Republic for 3 days nung bumisita kami sa Czech Republic last time. So we booked this hotel mga kalaks through agoda.com. So alam mo naman, lagi tayo sa agoda.com nagbubook ng ating accommodation dahil trusted na natin yan since we started traveling. Lagi tayo dyan nagbubook ng ating mga hotels. Agoda, baka naman. So we book it, as I mentioned, we book it through agoda.com. So 2 nights yung binook namin. Ang pangalan ng room or yung room type na binook namin is standard double or twin room, which costs 4,200 pesos per night for 2 persons na yan. Ang kagandahan mga kalak sa hotel na to is yung location niya. From the airport, mabilis mo siyang mapupuntahan, very accessible and very convenient. Kung manggagaling ka, kung maglaland ka sa Prague International Airport. So, kailangan mo lang from Prague International Airport, ang ginawa lang namin is we bought a transportation ticket and we rode bus number 119 papunta sa Metro Line A. Ang pangalan ng station ay Nadrazi Bertslavin Station. So from there, we took the Metro Line A going to the direction of Depot Hostivai. I'm not sure mga kalaks kung tama yung pronunciation, but I'll put the name of the stations dito sa vlog sa screen. Then we alighted sa Museum Station. From the Museum Station, nag-change kami from Line A to Line C. Then we alighted or we get off at Ipe Pavlova Station. So from Ipe Pavlova Station mga kalaks, you'll find an exit with escalator. So ano kasi yung pinakamalapit na exit mga kalaks sa hotel, stairs lang siya. So humanap kami ng exit ng Ipe Pavlova Station na may escalator or elevator. So from there, mga less than 5 minutes lang na lakad papunta sa hotel. So pagdating namin mga kalaks dito sa hotel, hindi pa kami agad nakapag-check-in dahil dumating kami ng Czech Republic ng umaga. Before mga 10 a.m. yata kami dumating sa hotel. Ang standard check-in time, alam mo naman, it's around mga 2-3 p.m. pa. So what we did is pwede namang iwan yung luggage sa hotel without any additional charge. So iniwan lang namin yung luggage namin sa hotel muna, then umalis kami ng hotel uli, then nagpalit ng pera doon sa sa Old Town Center. So dahil malapit lang siya sa metro station na Ipe Pavlova, madali kaming nakapunta doon sa Old Town nitong Prague, Czech Republic. Next mga kalaks, yung room type, katulad ng sinabi ko kanina, ang room type na inavail namin is a standard double or twin room. Nakakatuwa dahil mga kalaks, malaki yung room na binigay sa amin. Actually, may double bed tapos may single bed siya. Then, malaki rin yung bathroom or yung CR nila. May mga aparador, may table, may working table na pwede kang mag-setup ng yung work from home arrangement or setup. Dun sa hotel, makakapagtrabaho ka. Maluwag kang makakagalaw dun sa hotel dahil spacious naman siya. Carpeted yung hotel, though may may parang alam mo yung medyo amoy luma, ganun yung amoy sa loob ng hotel. Pero kung di ka naman mga maarte mga kalaks, okay na rin, hindi ka naman mababother kasi kami naman hindi naman kami na bother nung smell na yon. Street view siya mga kalaks or city view, yun yung view sa hotel. Then the CR, may mga provided naman na towels, then mayroon din silang mga soap, and shampoo and bath gel na pinrovide sa amin when we stayed in their hotel. So okay naman, malaki yung CR mga kalaks actually. May heater din sa CR kung giniginaw kayo. Lang personal refrigerator mga kalaks sa sa hotel, and
alam mong medyo luma yung hotel because yung safe nila, yung deposit box nila sa loob ng room, hindi siya yung ipipindot mo yung magkikiin ka ng numbers. May susi na physical key yung yung um, door ng security deposit box ng nandun sa room. Then plus the door din mga kalaks, naka manual key siya, hindi siya yung key cards, hindi key cards ang ibibigay sa iyo. Yung wifi actually hindi namin masyadong nagamit yung sa hotel dahil may sarili kaming wifi na ginamit. Yung wifi signal sa hotel mga kalaks, doon sa hotel room namin, we were able to connect sa wifi without any issues. Medyo stable naman yung connection niya. Medyo mabilis, hindi siya super bilis but medyo mabilis naman siya. And pero once in a while kasi meron kaming sariling wifi, so most of the time hindi kami sa hotel wifi nakakonect but doon sa aming data sa cellphone namin. Yung pala mga kalaks, sa room hindi sila nagpo-provide ng kettle and meron lang mga baso doon, may glasses doon and cup for your coffee, pero walang pang-init ng tubig or electric kettle. So kung gusto mong kumuha ng mainit na tubig mga kalaks, meron sila sa lobby ng hotel kung saan ka pwedeng kumuha ng hot water. Yung bed naman mga kalaks, gusto ko dun sa hotel na white yung sheet ng bed. Comfortable naman yung yung unan tsaka yung pinaka bed itself. Hindi ko alam kung baka sobrang pagod lang namin sa daily itineraries namin sa Prague, but we slept like babies nung nagstay kami dito sa hotel na to. So wala namang bed bugs kaming nakita, hindi naman kami nangate nung natulog kami sa kama. So I think okay naman, comfortable yung bed nila. Balik tayo sa CR mga kalaks, sa shower. They have hot and cold shower. May heating facility dun sa sa shower room. So fret not, hindi ka giginawin kung ginawin ka na tao pag pag naligo ka sa araw-araw na pagstay mo dito sa hotel na to dahil may hot and cold shower sila. Ito lang medyo mga kalaks yung para sa akin is medyo red flag sa akin. Medyo nakakatakot yung hallway. Hindi ko alam kung kami lang ba or kasi parang nasa dulo yung room namin, pero medyo talaga siya. Medyo pa horror movie yung hallway nila. Plus, bago ka makapasok dun sa hallway ng rooms mga kalaks, may additional door pa uli na papasukan, kaya kailangan mong susian uli. Pero good thing merong elevator itong building kung nasan yung hotel. And yung lobby din mga kalaks, papunta na sa horror movie, hindi masyadong kaaya-aya or hindi masyadong inviting sa guests dahil medyo madilim yung lobby nila. And yun nga, luma na rin yung hotel din talaga kasi. Then yung yung reception area medyo hindi rin maganda sa mata ng mga tourists dahil kulang sa ilaw. Pag check-in pala mga kalaks, nung bumalik na kami during check-in time, so ang pinresent namin ay passports naming dalawa ng kasama ko na mag-stay dito sa sa hotel. Plus, we also paid, the city tax na kinokollect ng government ng Prague, Czech Republic. For 2 nights, ang binayaran namin na city tax is equivalent to 533.60 Philippine peso. So, pwede kayo magbayad ng cash, pwede rin ng credit card. So, yung nagtatanong pala mga kalaks kung ang visa mo, yung Schengen visa mo ay issued by the Czech Republic. Di ba meron dun sa visa, parang may notice dun or note dun sa kasama ng visa mo na kailangan mong mag-report sa police station or something like that pagdating mo ng Czech Republic. So kung mag-i-stay ka sa hotels, any hotels dito sa sa Czech Republic, ang magre-report na yon or ang gagawa na nun for you is the hotel kung saan ka mag-check-in. I'm not sure kung sa mga Airbnb ganun din yung process, pero kami, ang sabi ng hotel, they will be the one to report or to submit our names to the police na doon kami nagstay sa hotel nila. Ang kagandahan din mga kalak sa hotel na to, aside from being so close to the Ipe Pavlova metro station,
Malapit din dito mga kalaks yung tram station kung saan ka pwedeng sumakay ng mga tram papunta dun sa may dancing house, papunta sa papunta sa sa Old Town, papunta dun sa basta mga kalaks yung sa Malastrana, nandyan lahat yung mga trams din. And ang kagandahan din mga kalaks, marami kang options na pagpipilian din ng mga kakainan. May mga pizza store, may Burger King, may KFC yata kami. As far as I remember, may KFC, may Burger King na malapit sa area. Tapos may dalawang supermarket. Actually, sa baba ng hotel, merong supermarket sa baba ng hotel para kung may kailangan kang bilhin na things, madali ka makakabili. Very accessible. So yung price mga kalaks, I think sulit naman yung price per night na 4,100 for 2 persons. I'm not sure kung hindi lang namin na-explore yung mga amenities ng hotel, but wala akong nakitang gym sa hotel. Hindi rin kami nag-avail ng breakfast, ng buffet breakfast nila dahil maaga kaming umaalis ng hotel, and may mga dala kaming coffee para din makatipid na din sa sa gasto sa Czech Republic. Overall mga kalaks, kung tatanungin nyo kung ire-recommend ko ba tong Hotel Ledgy sa inyo, yes, definitely. If you're on a budget and naghahanap kayo ng hotel na pag-i-stayan sa Prague during your visit to Prague, Czech Republic, I will recommend Hotel Ledgy sa inyo dahil dun sa mga sinabi kong malapit sa okay yung location, cleanliness, and yung price. And syempre napakababait din ng mga ng mga receptionist, yung mga cleaners nila, okay din mga kalaks, very approachable, especially yung lady na nag-assist sa amin pala during our checkout. Hinatid niya pa kami sa metro station para ma-sure na makakarating kami dun sa main train station ng Prague, Czech Republic. There you have it mga kalaks, yan yung ating review sa Hotel Ledgy, which is located in Prague, Czech Republic. By the way mga kalaks, if this is the first time that you visited my channel, please do consider subscribing and hit mo na rin yung notification bell para ma-update ka every time na may bago tayong video upload sa YouTube channel ko. And please also don't forget to watch kung nagre-research ka or nagpe-prepare ka ng iyong travel to Prague, Czech Republic, baka makatulong yung mga vlogs ko when we visited Prague, Czech Republic. Ililink ko na lang, ilalagay ko yung link dito sa screen. Yun mga kalaks, nakapag-check-in na tayo sa ating hotel dito sa Hotel Ledgy dito sa Prague, Czech Republic. So we will be staying here 2 nights sa ating stay dito sa Prague. Pagpasok mga kalaks, may bed dyan. Tapos may double bed dito. Then may side table, 2. Yan. Huwag nyo nang pansinin kasi kumbaga nag-charge na kami kanina, nakakalat na yung gamit namin. Tapos, may table pa dito. Pinatungan ko na ng bag. Tapos ito, may round table dyan. Tapos may TV. Ito siguro pwede ka mag-setup ng iyong work from home setup. Ay, wala palang ref. Tapos, yan, may cabinet. May safe na disusi. Hindi naman natin gagamitin yan. Tapos ito, lagayan ng coat. Yan. Tapos, ito yung CR. Yan. Laki ng CR mga kalaks, in all fairness. Yan. Ito yung shower. Wala lang siyang bidet, pero okay lang din. So, yan mga kalaks. Ito yung room namin dito sa Prague, Czech Republic, sa Hotel Ledgy.